nga pagtatakpan lang. Kaya nga maganda pareho di ba? Joint nga 'yun di ba? Na mag-imbestiga, na sumama, report, parehong bibigyan ng report. Ano? Ayusin lang nila yung nagkakagulo sila sa likod. Ay, hindi ba na-check kanina bago tayo nag-start? Sila yung problema hindi dyan Huwag kayo maingay. Yung cable ng TV5 nasaksak sa ABS. Oy, dito ko. Oh. Oy, teka, ano? Okay na ba kayo? May problema pa? Balagay Wala ko pala dyan, kami. ito yung may problema Sinasagap lahat nito. Hindi akin yan. Ay, hindi pala. Sir, pakitapon nga. Oy, okay na ba kayo? Okay. Okay na? Ayan na Maingay ah. So, hindi na tayo babalik sa una at diretso na. Okay na? Pagpalitin yung mic ni Ma'am Shelly sa kanya. Siya dyan. Ma'am, sinasabi ko sa kanya. Sir, bilang naging miyembro ng BICAM panel, kumbinsido ka ba na pork-free yung inyong naaprubahan? Kasi according to Senator Amy Marcos, may pork at giniling nga daw yung pork para maitago. Hindi ko alam kung I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung idea niya, pero as far as I know bilang vice chair ng BICAM, at talaga namang nakita natin na binantayan natin, naka-live din naman, di ba? Naka-live stream, nakita naman ninyo. Pero ganoon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram, medyo pumirma nga ako pero with with heavy hearts dahil ang tanong natin, bakit kailangan ba natin ilagay sa mga unprogram, di ba? Unprogram is like kung may pera, tsaka mo natin popondohan. Kung walang pera, huwag mo popondohan, di ba? Nangyari nga no nakaraang taon, di ba? Nilipat yung mga may pondo sa unprogram, yung mga unprogram inakyat sa program, parang magic. Yun ang kaba ng mga tao, baka maulit muli na gano'n ang mangyayari. Pero binito ho ni Presidente yung 9 items dun sa program appropriations. Sangayon ako doon. I mean, di ba, I said na tama lang na binito ni Presidente yung 92 something billion worth na unprogram. Kasi, Ms. Ellie, kung titignan natin, walang iniwan po yan sa isang pamilya, di ba? Yung unprogram is like yung mga plano ninyo. Kung may pera, excess. Kunwari, bakasyon. Magbabakasyon ka ba kung wala kang pera? Gusto pumunta ng Boracay, tamang-tama lang yung sweldo mo, di ba? Wala ka na para sa bakasyon. Bakit ka ilalagay, itatabi lang natin ito para pang Boracay. Saan ka kukuha? Mangungutang ka. Which, hindi ko maintindihan. Bago lang ako dito, Miss Ellie, pero bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga saan program na sinasabi pag nagkapondo? Lagi nga wala tayong pondo Lagi nga deficit tayo Hindi natin na-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan. Why do we have programs like this? Pag magkaroon ng budget. Nangungutang nga di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang, di ba? So, nakakapag-isip tuloy mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag na pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga unprogram, tama na naman yung sinasabi ng ilan na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. So, Kaya para kung ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program na yan. Kasi we don't have the money for it di ba? Why do you still have to put it under program? Mangungutang tayo para mapondohan yun. So including yung foreign assisted projects. So, pag foreign assisted, it's okay. Kasi foreign assisted, may joint venture, may pondo sila nilalagay doon, di ba? Pero yung may mga program doon na wala talaga, hindi foreign assisted na mga major programs, projects naman, pero wala naman tayong pondo. Pag meron lang pondo. Bakit pa? Pag meron. So saan nga tayo kuha? Mangungutang na naman. Wala kang iniwan yon sa isang pamilya. Wala kang budget, okay? Wala kang pera para dito, itatabi lang natin dito kasi pag nagkapera tayo, wala nga Every year short tayo, deficit tayo sa tax targets natin, customs, BIR, taon-taon yan. Kaya nga sabi nga ng ibang experts, ang problema kasi dito, Senator Tulfo, gastos tayo ng gastos. Ang income natin, ganito lang, X amount, pero sobra yung expenses natin. Walang iniwan din sa isang pamilya. Example, isang pamilya, 25,000 ang sweldo ng lalaki,
another 25 sa babae, 50,000. Pero expenses, 100,000, di ba? 50,000 lang. Ganun lang yung kasimple. Simple arithmetic eh. Di ba? So why will you overspend when you're only making 50,000? Kayo mag-asawa. Then your expenses you 100. Kasi magpapalagay ka ng security, kasi maraming magnanakaw, kasi kailangan mo. Bakit hindi mo unahin yung education? That's what we did sa budget ngayon. Inuna natin yung education. Pero medyo may dalawang isip ako, bakit mas pataas na naman yung public works, di ba? Sana sinunod na lang yung health. Siguro pangatlo, pang-apat na lang yung public works. Alam ko, it creates jobs, di ba? Pero at this very moment, may problema nga tayo, may question tayo eh, di ba? Yung expenses dahil doon nakita natin na inabuso yung pondo para sa mga infrastructures, di ba? So sir, conforme kayo dun sa mga nagpaplano na questionin pa rin yung legality ng unprogrammed appropriations kahit marami na ibinito si Presidente? Well, karapatan nila yun. Pero kung ako tatanungin, personally, yeah, I agree. Siguro, bakit pa natin ilalagay maglagay tayo ng unprogram pa, di ba? Kung wala naman tayong pera para doon. Sir, may basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para dun sa posibleng isulong na naman ang panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung one-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na ganun. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun, your opinion, o kung saan niya narinig. Pero sa tingin niyo, wala naman kayo nakita na iniligay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Sinasabi kasi maraming soft project na dadaan sa approval ba ng executive o ng Office of the President, sir? Na ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung, nadadaan ba yun sa approval muna ng Office of the President bago Local magamit? Government Support Fund? I mean sa LGSF? That I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there. Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. What Senator Amy is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Kasi it's really needed. Tinaasan po natin, I agree na taasan po yung AIX po natin because nakita po natin last year na sunod-sunod po yung bagyo. Isa po ako sa naka-experience doon when